sa part na dahil part po ako ng script, so aware po ako kung ano po yung mga magiging eksena and binabahagi po nila sa akin yung mga shooting, taping, shots, ganyan. At sa puntong yun, lagi ko po naiisip, kailangan din po natin unawain yung mga readers and yung mga fans na nag-aabang kung bakit nagiging ganoon yung sentimento nila kasi wala po silang kumbaga idea kung ano po yung nangyayari behind the scene. Wala naman pong humiikot ng mga leaks or nag-leak yung script, ganyan. Kumbaga, looking forward po ako sa magiging result ng pinaghirapan po nila direct at ng cast. Dahil tiwala din naman po ako na ginagawa po nila lahat. Kumbaga, ramdam ko po yung passion nila sa proyektong ito at sa oras na ma-release na rin po yung series, ayun po, kumbaga, excited din po ako ibahagi sa inyo yung pinaghirapan din po nila. Direct. Ngayon yung muling original material ay may lalim pero may accessibility. So, ganun ang ginamit namin. Tapos, yung being true to the original material doesn't mean merely sticking to it. It means sticking to it and translating it into visual terms. Ito ay ayon sa kung ano ang pananaw ng produksyon, kung paano palalawigin ang original material ni Binibining Mia. Gusto ko lang sabihin na lahat kami ay storytellers. And we take our responsibility as storytellers seriously. At para sa mga kaibigan ko sa press na nakasama ko sa journey ko bilang direktor, at 34 years na ako halos na direktor, mahal na mahal ko ang propesyon ng pagkukwento. At ang pagkukwento namin, ito ay isang tribute hindi lamang sa material, hindi lamang sa mga artista o sa pagka-Pilipino natin, kundi ito yung para sa lahat ng mga manonood. Saan man sulok ng mundo sila naroroon. Simply because ang ikinikwento ng I Love You Since 1892 ay tungkol sa pag-ibig. At bilang storyteller, yan ang pinakamasarap ikwento sa lahat. The different shades and different colors and the different emotions from joy to pain and from pain to joy about love. So everything that is surrounding this show within the project and outside of the project, lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, ang tanging commitment natin is to tell a good story. At pag hindi tayo kumalas doon, at nagkukwento tayo ng mula sa puso, never tayong magkakamali. Okay, thank you. Hello. Well, supposedly dapat si Juanito dapat yung tinatanong niyo regarding it. Kasi kunya, siya yung Hindi. But actually hindi ko alam kung sino nag-paint. Okay. Hindi ko pa na-ask kasi ngayon ko pa lang siya nakita. Akala ko ikaw nag-paint. Ha? Hindi ako yung nag-paint. Pero yes, actually, kung pwede po kukunin ko siya after the show. Ano reaction mo nung unang mong nakita? Hindi ko. Nagkamukha ako. I like it. Maganda po. Maganda. Yes. Thank you. Thank you. Yung po si Jojo Gabinete ng BEP. Pangalawa na magtatanong si June Lalen ng Abante. Yes, good afternoon. Congratulations. Direct ando ka sa Bibarkada. Nandun sa Bibarkada. Grabe yung reception ng tao. Yes. Palakpakan, yung hiyawan Yes. ng mag-perform ang cast ng I Love You since 1892, Yes. di ba? Sa nakita mo na reception, kinakabahan ka pa ba na kung tatanggapin ang team up syempre ni na Jerome and Heaven, direct. At saka yung pelikula mo. Gusto ko muna bigay yung
aking immediate reaction nung nag-umpisa yung show, tapos nagtilian yung mga tao bago lumabas yung mga artista. Hindi pa rin sisimula ang show, nagtitilian pa lang yung mga tao. Ang unang pumasok sa isip ko, ang galing-galing ng Viva. Diba? Para without a network and just using their own infrastructure and the app, they were able to create this fandom, a very, very interesting fandom with a varied menu of artists. Ang husay-husay ng Viva. So, tungkol dun sa kinakabahan pa ba ako kung tatanggapin ang show o hindi, kinakabahan ako June on so many levels. Pero hindi dahil sa kung tatanggapin siya o hindi, dahil matagal na tayo sa industriya at marami na tayong shows na ni-launch. At kung yung kaba ko ay hindi dahil kung tatanggapin sila o hindi. Bakit? Kasi magagaling silang artista. Bilang isang veterano sa industriya, hindi lang ito labanan ng pasikatan, kundi labanan ng patakalan. At tatagal ka kung mahusay ka. So, malinaw sa utak ko na ang show na ito na kinabibilangan nila ay magsisilbing isang malaking pundasyon. Hindi tungkol to sa kasikatan lang o patilian eh. Tungkol ito sa pundasyon ng paano sila magiging mas mahusay pa para mas tumagal sila at mas marami silang magawang makabuluhang proyekto. So on that note, hindi ako kinakabahan. I think ang mas tamang emosyon na naramdaman ko ay excitement. Simply because lahat kami naniniwala sa material at alam namin na may mga inambag kami para mas lalong yumabong to ma-enhance yung original material on print form. So excited kaming makita ng mga tao kung paano namin translate to on screen. Yun lang yun. Pero diba, nakakabilib talaga ang Viva. Totoo. Sabi mo nga, bumilib ka. Ako, bumilib ako kasi after Marco Gallio, naisipan nila na si Jerome talaga i-partner kay Heaven at tanggap ka agad, diba? Kahit ako din, napatanong dyan. Oo, di ba? Diba, ang mga dyan, at Jerome, diba, nakakagulat yung bilis ng pagtanggap ng mga kanino. Pagkapasok nun sa Zoom meeting, sabi, uy, naliligaw yata ako. Yun agad. So, hindi yan naman, who am I to question, di ba? So, hinayaan ko na lang yung trabaho ibigay sa akin at gampanan. Pero grabe, no? Yung ang bilis ng pagtanggap, di ba? Ikaw, naisip mo rin yung gano'n na, or hindi, na parang ikinagulat mo din na eto pala, parang teaser pala nyo sa Bibarkada, pero grabe na yung reaction ng fans, di ba? Oh yeah. Dun sa scene drop na ginawa namin. Actually, ito, para lang malaman ng lahat. Until now naman, kahit from the Safe Skies Archer, pagpasok sa Viva, hindi ko pa rin naman tanggap na matatanggap ako eh. Hindi ko matatanggap yun. Kasi ang pinaka-importante sa akin, tinatanggap ako ng mga taong nagbibigay ng trabaho at nagtitiwala. No, just to be honest. And, alam niyo, until now, hindi naman nila matatanggal yung sakit ng mga sinabi nila sa akin na as hero. Hindi ko siya magagamit sa pag-arte. Kung hindi, ang nagamit ko is yung mga humahawak sa balikat ko, sa likod ko. Ano yan? Trabaho mo yan eh. Kaya kung nga namin kinuha, pinagkatiwalaan ka namin. So, yun yung until now, hindi ko ma-appreciate ko, uy, katulad nung may one time diba sinabi ko sa'yo, parang may nagsalita sa akin ng Tagalog eh, na parang, Jerome, ganyan-ganyan, ikaw na inabangan mo din sa Bibarkada, alika, tumaas tayo sa kahuyan. Isipin mo ako, sabi ko, oh wow, natutuhan mo na na-appreciate mo, ito pa. Ganun. Pero maganda yung sinabi mo, no? Yung mga, ang ginagamit mo sa pag-arte, yung mga ginagawa o yung support na ng mga taong katulad ni Direk Mac, no? Yes. Hindi yung mga bashing. Kasi katulad niyan, hindi nila tanggap, pero pagdating sa set, sobrang alagang-alaga kami ng director. Talagang nakikita niya na ito yung role na
nakikita niya agad, alam niya agad kung paano kami. So, pero napapansin nila, usapan dito sa kanan ko, yung reaction nila na parang may hugot ka sa ginawang pambabasya. Siyempre lahat naman ng tao Hanggang ngayon, nasasaktan. ganun pa rin kasakit? Or dahil sa kasikatan mo ngayon, kasikatan ng mga proyekto nyo, Hindi naman. nabawasan na? Kasikatan or nabawasan. Minsan kasi darating tayo sa point ng buhay na alam natin kung saan natin ipaprioritize yung emosyon natin. Oo. Pero eto na, ang mas mape-pressure siguro kayo ni Heaven kasi parang ang daming fans umaasa na magkakaroon ng something sa inyo. Heaven over. Ngayon pala, parang siniship na kayong dalawa. Honestly, siguro ang ibig sabihin siguro dun sa dagdag pressure is kahit pa paano, magkikare na rin ako dun sa pressure na natanggap ni Heaven. Kasi syempre, kami as a team, kami yan. Even si Joseph, pero si Joseph wala. Isang tanggalan na ng t-shirt. Ay, hindi. Makakadagdag ng pressure yan sa'yo na magka-abs ka din para andaling mo Ako, nagmamarikit lang ako. Oo. Si Joseph, biglang lalabas. Kasi si Joseph na dumagundong ang Araneta mismo Mismo. pag-ubad niya. Kasi mo lahat ng boys ng Beaver Canta, gumano. Si Joseph, tanggalan ng t-shirt. Kasama sa project. At least yung reaction ng mga boys ng Bibarkada na pag gano'n, walang nakaganyan. Kasi Yes, mali, oo. magdududa kami. Pero yan, regarding sa pressure, we take it. Sabi nga nila, ang diamonds, hindi nabubuo ng walang pressure. Ang bongga. Ang galing. In fairness to Jerome Ponce, ang galing niyang sumagot. Diba? Hindi, nabasa ko lang sa TikTok yun. Hinayag lang pala niya. Pero Heaven, ayan, narinig mo ang sinabi ko, ang tanong ko. Oo. Hindi ka ba kinakabahan o nape-pressure? Parang may gusto na kagad sila? Naka-move on na kagad ang mga fans? Oo, iba na ang gusto for you. Oo. Hindi naman po ako kinakabahan. Hindi. Kasi, hindi mo sa yung kaba. Hindi, kasi pumasok po ako sa trabaho knowing na gusto kong gampanan yung characters ko. And so, hindi naman ako pumasok na trabaho para maghanap ng love life. So, nandito ako para mag-enjoy kaming lahat at gawin yung proyekto ng tama. So, yun po. Actually, ang bongga direkto sinabi mo kanina, believe ka sa Viva, kahit walang sariling network, talagang grabe yung kasikatan na nagagawa sa mga artista. Isang patunay si Heaven, no? Kasi talaga nang lumipat siya sa Viva, hindi mo akalain na mas sisikat pa siya. Ikaw ganun ba? Kasi mas bongga yung kayo ngayon, eh. Grabe mag-alaga po yung Viva. Kaya sobrang thankful po talaga ako. Nandiyan po si Boss Val eh. Boss Val, maraming salamat po. Feeling ko, kayong dalawa ni Jerome ang inspirasyon ni Joseph Marco, kaya sumunod na rin siya sa Viva. Joseph, di ba? Grabe yung, ano naman mo doon? Yung dumagundong yung buong Araneta Coliseum. Feeling mo ba dapat lagi ka na nakahubad? Dati kasi sa ano ka lang, sa mga billboard, di ba naluloko yung Kasi mga tao? nung una pinapasayaw nila ako, sabi ko parang ito lang ang kaya kong iampa. Kaya yung ginawa ko. Pero nakakatuwa, no? Yeah, very flattering, very flattering. Overwhelming. Yeah, considering na nandun yung mga bibarkada na ang lalakas, Andres, mga katulad niya, di ba? Pero hindi ka nagpakabot. Kaya nga, tsaka karamihan ng nanonood pag gets. Sabi ko, start M Young. Yan. Ayan, bro. Ang babonggang mag-dialogue ng mga artista mo, direct mo. Oo, hindi lang ganyan. Mauhusay pa umarte. Yun ang pinaka-jackpot sa akin. Pero yun nga, nakakatuwa. Feeling ko talaga, direct, super sisikat ng mga to. Yes, ako rin. Alam mo, si Direct Mac, the biggest stars ng GMA ang hawak Yes. dati. Talaga namang, talagang lalong nag-shine, di ba, Direct? Kami ni Direct, ilang beses kami nagsama at broad shooting. Here and abroad. Oo, di ba? Nakakatuwa si Direct. Direct nakakatuwa kasi dati pinasikat mo rin mga bagets. Ngayon, eto na naman, no? May mga another set na naman na kasi.
I'm back home. I'm back home, not only directing the younger set of people, but I'm back home with Viva. Yeah, oo. And that makes me very happy. Siyempre, alam naman ng lahat na doon ka nagsimula, di ba? Yeah, Viva. Yeah. Viva, ang buhay pelikula ko ay nagsimula sa Viva. Yeah, very well said. Thank you, Direk. Thank you. Thank you. Jerome, Joseph, Heaven, no? Nakakatuwa. Naku, mukha nagre-react yung host kasi ang haba ng ano, parang naging talk show ko to. Pero galing ako Las Piñas, ha? Opo. Pinag-isipan ko kung magbibiyahe ako. Hindi ko naman po kayo binaro. Maraming salamat po. Pumunta kayo. Pero Heaven, hindi nakakatuwa kasi talaga direct, di ba? O ako nakasama kita ang taga ng panahon, di ba? Pero nakakatuwa na ang bilis ng kasagkatan sa Viva nung tatlong to. Yan. Thank you! Thank you po. Thank you. Tama. At dahil dyan, muli maghuhubad si Jules. Biro lang. Biro lang po. Sorry na. Biro lang po. That was June Lalin from Abante. Ngayon naman po, maririnig natin ang tinig ni Von Belinario ng TV5 Digital. Magandang araw po. Grabe, na-pressure ako kasi dalawang batikan po yung sinundan ko. So ang tanong ko ay para sa mga bida ng ating Matt Jerome. Paano nyo isinapuso ang inyong mga karakter? Bida sila Carmela, Carmelita, Juanito at Leandro. Kasi huli natin pag-uusap, story one pa lang, hindi pa kayo nagsisimula sa filming. So ngayon na nagsimula na kayo at ongoing yung filming, paano nyo isinapuso ang inyong mga karakter? Sa akin, sinapuso ko nung paggawa ko. First time kong ginawa sa career ko yung enumerate ng nuances. Usually kasi nami-memorize ko yan sa utak ko pagdating sa set, gano'n na. Pero ito, simula nung dito, nung nabasa ko na nung kalahati, nung nakaraan pa. Habang sinasabay ko sa script, ginagawa ko na ng karakter, kung paano lahat, nakalagay sa script ko, binumbine ko. Ultimo sa pag-good morning pa lang, Tagalog ko nang ginagawa sa kanila. Pagbiroan kay Heaven, kina Direk, pakikipag-usap, nagiging mas malalim yung Tagalog at naisa puso ko siya in a way na tinitignan ko kung paano niya tignan yung mga bagay. As simple as yung eksena natin kahapon na kay Sampaguita, kahit wala pa doon sa Sampaguita, iniisip ko talaga sa Sampaguita, ano yung pakiramdam na matagal mo siyang hindi nakita. Pagkatapos ng pyesa sa San Alfonso, talagang pinuntahan siya. Mga ganun, yun yung more sa akin. Talagang tinitignan ko kung ano yung nakikita nila. Joseph, Leandro? Actually, hindi pa ako nagsisimula mag-taping. But, Bukas. Yeah, bukas so. But yeah, it's the same thing, you know. The more na hindi pa ako nag-taping, iniisip ko lang, well, at least I have more time to prepare. And it's such a luxury na, you know, marami akong time. Kasi hanggang ngayon, binubuo ko pa rin yung karakter ni Leandro. Iniisa-isa ko ang bawat karakter, kung ano bang relasyon ko sa mga, you know, sa mga karakter na yon. And paulit-ulit ko rin binabasa yung script kasi ito ang unang proyekto na mahihirapan akong mag-adlib kasi napakalalim ng mga Tagalog. So hindi ko magagawa yung mga ginagawa ko yung just mga previous projects ko. And yeah, I'm very thankful kasi ibang challenge yung kinakaharap ko ngayon. And yeah, I'm just really excited and so eager to start. Binibining Heaven? Sa akin, hello? Sa akin po kasi, 10 days na po kami nag-shoot. So, ano po kasi ako even sa mga iba kong characters, sa mga first 2 days, doon ako medyo nangangapa. Pero pagdating ko po kasi ng set, I made sure na parang natural na siya. Pag nakadamit na po ako, pag nagbabasa na po ako ng script, pagkasama ko na po yung mga ibang characters na nakadamit din, parang it comes naturally. So, ganun po ako yes. Direct, curious po kami kasi syempre malaking porsyento ng storya ay medyo period. Paano nyo dinirect yung mga millennial actors natin at be in the period scene, kumbaga? Dalawang aspeto yan.
Ang una, which I think is the easier one, is yung ano ang pagkilos, the demeanor, the mood, the tone ng mga panahong yon, at paano gumamit ng mga bagay na usually ginagamit natin ngayon ng parang baliwala lang na ng mga panahon na yon ay may ibig sabihin. Kunyari, ang pagpaypay ng mga babae, paano nila ginagamit, gaano kadalas, para saan, kung sino lang ang pwede gumamit, mga. That's the easier one because sabihin mo lang yun, i-guide mo lang yun, then it becomes easier. The more challenging and difficult one is to prepare them para dun sa journey ng character nila. Kasi ang lawak eh. Lalo na sa character ni Carmela na magsisimula sa panahon ngayon, will travel in time, tapos babalik, at hindi pa tapos, may iba pang journey yon. So kung saan pupunta. Yung ganong preparasyon. First time ko nakatrabaho si Jerome tsaka si Heaven. So alam nilang makulit ako sa pinakamaliliit na bagay. Alam nila, ngayon na-discover nila na para sa akin, ang isang emosyon iba't ibang level, iba't ibang nuance, iba't ibang cue. So habang tumatagal, na dinidirect ko sila, nagkakaroon kami ng common language. So mas naiintindihan nila ngayon, mas bumibilis, pero whether mabagal o hindi, bilang director, ang pinakamahalaga sa akin lagi, tama ang puso eh. I will always go back to that eh. Tama ba ang nararamdaman? Sincero ba ang nararamdaman? Kasi kahit tama ang kilos mo, at tama ang costume mo, at napakaganda ng ilaw natin, diba? Yung cinematography ng trabaho, napakaganda talaga. At ang ganda ng bihis, kung mali ang puso, may diskarilyon eh. So lahat ay laging nagsisimula sa puso. Dahil sa araw na namin ginagawa, mas yon ang nakakasanayan nila. So when they talk about characters, or we talk about characters, we don't talk about the looks, the demeanor, the tonality, not just that. We talk about the heart and the journey. Yon ang mas mahalaga. Talaga naman pong kaabang-abang. Maraming salamat po at mabuhay. Salamat po, Libat Digital. Susunod si Alan Zancon at Abante Tonight. Good afternoon, everyone. Congratulations. Direct congratulations. First also to Binibining Mia. So, congratulations, naging series yung iyong work at Tapos, ang tanong ko, ano yung mga na-appreciate mo yung na-collaboration dito sa mga director, and then sa mga cast doing this series para sa Viva One? Una-una po, gusto ko pong balikan yung feeling noong nag-meeting po kami sa Zoom. And first time ko po ma-meet si Direk. And pati po ang mga writers. Nagbigay po si Direk ng insight since 1892. Nagbigay din po siya ng guide. Una pa lang po, binigay na po ako ng heads up kung ano po yung mga mangyayari, if ever. At yung time na yun, pakiramdam ko po, isa sa mga dahilan din, kaya po ako nag-yes. Dahil nakita ko po yung passion kay Direk, na mahal po nila yung story, na binasa po nila, na marami po silang nakitang mga bagay na gusto rin po nilang ibahagi sa mga manonood. At naroon din po yung appreciation sa kasaysayan natin, na bihira lang din po matalakay ngayon. Sa pamamagitan po ng isang kwento, bukod sa nasusubaybayan po natin yung pag-ibig sa tao, pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kaibigan, nasusubaybayan din po natin yung unang panahon kung saan hindi po pantay ang nararanasan ng lahat. Doon ko po naramdaman na parang magkakapareho po kami ng pangarap na magawan po ng isang series, ang isang kwento na nagpapahayag po ng damdamin Pilipino. At sa writers naman po, hanga po ako sa kanila kasi ako po yung team pong mabagal magsulat, pero sila po sobrang bilis. At
kahit po yung mga linya na naroon, kuha-kuha po sa book. Ako pa nga po minsan yung nag-aas kung pwedeng baguhin na lang. Ganyan. Kasi po yung nasa Wattpad po na sinulat ko ay may mga grammar, kahit sa Pilipino. Ayun po, ako pa po yung nag-aasahan nila. At sila po gumagawa rin po yung writers ng research sa mga simpleng bagay, sa kung meron na bang ganitong term noon, kung meron na bang ganitong sakit noon, gano'n. So, doon ko po naramdaman na parang nasa isang bangka po kami lahat. Na sabay-sabay po kami nangangarap na magipalabas po ang isang nobela para po, para po maabot po niya yung mga tao na kumbaga hindi po nakabasa ng kwento, mga matatanda bella, at mga dayuhan po na hindi nakakaunawa ng wikang Pilipino. Thank you. Yung second question kay Direk, ano po yung mga challenges na na-encounter nyo doing this aside dun sa napakalalim ng mga Tagalog na ginagamit nyo dito? Hindi ba nagkakabulol-bulol yung mga artista nyo sa pagsabi ng kanilang mga script doing this? Hindi. Ang challenge ay wala dun sa execution eh. Kasi mahusay talaga sila. Ang mga challenge simple, bigyan kita ng example. May eksena, kunyari, all-star cast. So, 13 sila. 13 sila magko-costume ng ganito. Ang init-init. So, by the time dumating sila sa set, magre-rehearse ako. Gitna ng rehearsal, pinapawisan na sila. So, magpupunan sa ng pawis, magre-retouch siya ng make-up. So, mag-tape. Pagtapos pag-tape, in the middle of the scene, I will cut. Kasi yung pawis nila tumutulo. So magkakat na naman ako, magre-retouch na naman sila, etc. etc. So ang isang eksenang simple basahin, pag ginawa mo, hindi siya simple gawin. Di ba? For example, madaling basahin na, yung ganito, naglalakad sila, namamasyal, etc. etc. So maglalakad sila, mamasyal, etc. etc. Mabato. So maglalakad si Heaven na nakaganyan. So, sumasabit lahat ng damit niya. Merong muntik pa. Little things na hindi mo mai-imagine. O kaya ang feeling nila, ang sari-sariwa ng hangin. Pero nasa ilalim sila ng araw. Ang init-init ng suot nila, nakaganyan sila. So, yung ganong challenges na na walang may konting kinalaman pero hindi malaking bagay sa acting. Kasi kung execution lang, they come prepared. They know what they're supposed to do. They listen. They're willing to work hard. Kaya lang minsan talaga, pag mainit, mainit. Tapos kahit umuulan, hindi ibig sabihin malamig. Minsan mas mainit pag umuulan. Very minor challenges. Nothing great. Isa pa pala. Dahil nagsushooting ng 1892 at lahat ng mga bahay na luma nasa main road na maraming dumadaan. Kahit isara mo siya, dinig mong ingay ng tricycle at ng sasakyan 2 blocks away, tapos nag-eksena sila ng drama, you have to cut. Tapos, babawin. Little things na hindi naman legal talaga, pero wala kami magawa. Hindi namin kontrolado minsan. Thank you, So yun lang. Thank you. Yung last question to the Tricast, tanong ko lang kung paano kayo nakarelate dun sa character ninyo. Especially si Heaven na dalawa yung character mo dito, di ba? Yung makaluma at makabago. Saan ka mas nakarelate dun sa character mo, dun sa dalawa? Ayoko po masyadong magbigay ng detalye regarding the characters para sana meron pang surprise element pag lumabas yung trailer or yung first episode sa mga hindi po natin na readers. Pero naniniwala po kasi ako na kunyari si Carmela, a part of her, ako na yun eh. Alam ko, naiintindihan ko na siya kumbaga, na same naman kami kumbaga sa pagmamahal ng mga tao sa paligid, na inuuna namin ng ibang tao bago kami. Regarding kay Carmelita naman, when it comes to love din, sometimes you become a bit selfish. Pero, because tao ka pa rin. And I think both of them, parang pinapakita yung spectrum ng tao regarding personalities, diba? And so, I can relate to both.
in a sense na I can be kind and I can be bad because of so many reasons. So, ayun po. Ganun ko siya tinitignan, yung dalawang character. Si Sharon naman, saka si Joseph. Sa akin, pinakamalapit siguro yung pagdating sa mga magulang. Yung pagsunod. Ang laking bagay kasi ng kung ano ang desisyon ng magulang para sa anak yung dapat ang gagawin. Medyo doon nang na-relate ko kasi naalala ko bigla yung nabalikan ko ng mga panahon na kasama ko yung papa ko pa sa isang bahay, Santa Mesa pa ako. Sumusunod na ako talaga sa kanya. Na kahit may sama ako ng loob, hindi ko mapakita, hindi ang ganda ng napunta. So, ay, kasi ganun din naman, kasi katulad ni Juanito, kailangan niya sundin na pakasalan si Carmelita. Hindi yan. Diba? Hindi niya pinagtisiyan. Thank you. Joseph. I would say sobrang nakaka-relate ako kay Leandro kasi number one is very career-driven. So, to the point na pinili niyang iwanan si Carmelita upang matupad niya yung pagiging pagsusundalo niya. And yung ipaglaban ng kanyang pagmamahal. Talagang kung may gusto siya, talagang gagawin niyang lahat para makuha yung sino man yung babaeng yun. And also yung values niya and ang pagmamahal niya at pagbibigay niyang importante sa kanyang pamilya. Thank you. Congratulations everyone. Looking forward for this series. Thank you po. That was by Alan Sancon. Next up, it's Jojo Panaliga ng Rider PH Studios. Thank you. Tanong ko po kay Binibining Mia ay, anong pakiramdam na nakikita mong yung mga paboritong eksena ng leaders mo are coming to life na with this cast and production? Siyempre po, I'm excited and masaya. Lalo na po kasi, nung sa script writing, siyempre po hindi naman din talaga lahat yung 500,000 words na novel mailalagay sa series. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na pumili ng mga iconic scenes. At sobrang, kumbaga, yung time na sinusulat ko po yun, tapos ngayon napapanood na natin, kahit teaser pa lang, kahit kakunti pa lang. Kumbaga, iba po yung feeling na yung minsan sinulat mo, nakita mo po sa palabas. Kasi ako po mahilig din po manood ng mga series. International, local, at na-appreciate ko po yung iba't ibang medium. Kung novel, kung film, kung theater. Naniniwala rin po ako na pinaka-excited po ako sa mga malulungkot na eksena, yung mga tragic scenes. Kaya po kapag kausap ko rin po sila, yun po yung minsan tinatanong ko kung tapos na ba kayo sa ganyan, gano'n. And I'm really looking forward kung paano po nila maipaparamdam yung emosyon ng galit, ng luha, ng pangungulila at pagkawala ng mga mahal mo sa buhay at yung bagay na pinakahilingan mo. Kaya po sobrang excited din po ako sa nangyayari sa series. Palagay mo ba mai-influensya ka bilang manululat sa mga future works mo? Ngayon na nakita mo kung paano isa pelikula ang mga gawa. Magkaiba po kasi ang novel at ang film. Pero kung magkakaroon po siguro ng influensya kung saan sa ngayon, sisiguraduhin ko po na lahat ng mga eksena ay kumbaga accurate, kumbaga madaling gawin, madaling maunawaan. At sa mga film location, so magkakaideya ko kung saan ba magandang lugar doon sila mag-usap, ano yung pinaka-romantic na lugar sa bahay, ano yung kumbaga, tragic. Kasi tayo po, kung sa novel or sa film, kapag kunyari po ang eksena ay umiiyak, nag-break yung dalawang karakter, dinadagdagan po natin ng umuulan, dinadagdagan po natin ng, kumbaga yung mood sa paligid. At sa series po na nangyayari, mas nakikita ko po yung yung maitatranslate ko ng series na sa novel ko
And kumbaga, ako din naman po bilang writer sa pagsusulat, gusto ko rin po ibigay yung pinakamaayos at pinakamaganda na ipipresenta rin po sa kanila. Last question ko lang. Bilang ikaw ang author, no? At ikaw may ikaw ang may pinakakilala sa mga bukod sa kung sino man. Kanina yung unang tanong na may mga tao na hindi sang-ayon sa pagkakakas sa iba sa kanila o sa kanila. Ikaw bilang author nito, sa totoo lang, ito ang perfect casting. Para po sa akin, mahalaga po na magkaroon pa rin po tayo ng open mind. At sa paglipas po kasi ng panahon, ako po, aminado po ako na may mga nasasabi po ako noon na lalo nung bata pa po ako ng mga bagay na parang tinapos ko na, sinarado ko na. So nagkaroon po ako ng lesson learned. Ngayong 28 na po ako, nung sinulat ko po yung 19, at kumbaga, adolescent, palaban, impulsive, yes po. Hindi ko po masisisi ang lahat. Kumbaga, marami po kasing factor ang nangyari. At ang tao po, naniniwala po ako na meron pong growth at meron pong character development sa totoong buhay. Kumbaga, meron po tayong mga realizations. Meron pong mga bagay na mapapagtantong natin na yung pala may mga bagay na hindi nangyari dahil ito yung mga hindi pwede. Ngayon, paano tayo mag-meet halfway? So, yun po yung lagi kong sinasabi. At pinakamahalaga po sa akin, makasama yung mga taong genuine at passionate po sa isang bahay. Kasi bilang nangangarap, gusto ko rin po yung mga tao sa paligid ko ay bukas ang isip, may pagmamahal, at kumbaga, meron pong growth. Meron pong pagkakataon din na sila magbibigay sa'yo ng lesson, sila magbibigay sa'yo ng hindi mo maintindihan. Kasi po sa edad ko ngayon, marami na po akong mga tinalikuran na paniniwala noon sa paglipas ng panahon dahil sa mga karanasan. Kaya po, sa mga readers, sunshine, sa mga fans, naway, kumbaga bukas pa rin naman ang aking isip at yayakapin namin kayo sa inyong pagbabalik. Ganda ng sagot. Salamat. Thank you so much. Next up is Richard Pagligawan of Flying Heart TV. Hello, good afternoon. So, ito muna yung question ko kay Direk Mac. Kasi, Direk Mac, isa sa mga problem ng mga period drama is yung, yung mga correct na from damit, from setting, from everything. So, paano nyo parang binibigyan ng assurance yung mga na parang correct lahat ng mga makikita for this period drama? Sasagutin ko 2 points. Number 1, accuracy sa history. Lahat kami nag-research. Ang art department did a very thorough and extensive research. Hindi lamang tungkol sa damit, kundi pati tungkol sa mga gamit, tungkol sa mga kasangkapan, bahay. Kasi lahat ng mga pinagsusuntan namin, authentic. Pero merong mga, para ma-preserve nila, merong mga dinadagdag. Ano yung mga dinagdag, era accurate ba siya, etc., etc., etc. Sa punto na vista yun, confident ako. Pero ang I Love You Since 1892 is not a historical piece on real people. It is a love story, what they term now as historical fiction. Meaning, accuracy historically is a big plus, but it is not a main point. Simply because ang major ang major device na ginamit ng author ay time travel. So doon pa lang, alam mo nang it's fiction. So we are not bound by a large degree of historical accuracy because merong isang taong mula sa present na pupunta sa past.
At in that sense, hindi kami ganun kabound. We try to adhere to it as much as we can and as much as needed. At lagi kong paulit-ulit na sinasabi, since 1892, ginamit niyang platform ang historical fiction, but it is a love story. It is a love story among three people. It is a story of families. It is a story about being Filipino at a particular era in time when people were thirsting for independence. It is a story about what one or what a group of people will do for their beliefs, meaning freedom, meaning protection of family, and more importantly, what you are willing to give up for love. Yun ang pinaka-essence ng I Love You Since 1892. At para sa mga bata na nag-uumpisang makaranas ng pag-ibig, yun ang mga fans niya. Yun yung kanyang 132 million reads. The journey of these three people fascinating sa kanila. Tulad sa mga kaidarang ko, sa generation ko, ano yun been there, done that, so beautiful, I'll go through it all over again. Yung ganun ang feeling ko noon. Ang isang bagay na kailangan nating, na lagi kong tinatandaan at lagi kong inuulit-ulit sa sarili ko, kasi may halaga siya. Napakahusay ng author na ito kasi sinulat niya when she was 19. Anong ginagawa natin when we were 19? Diba? Tayo, anong ginagawa natin when we were 19? So, nag-concoct siya ng story na ganito kalawak. It's both simple and convoluted when you were 19. At ito ay hindi tungkol lamang sa history. Tungkol ito sa pananaw niya sa history, but more importantly, tungkol ito sa pananaw niya sa pag-ibig, sa pagmamahal sa pamilya, at sa pagiging Pilipino when she was 19. And if only for that, kailangan kong saluduhan yon. I don't care about, kunyari, may mga historical inaccuracies yung nobela, o may konting maluwang dito, o may konting kailangan ng konting sikip dito. She was 19. Diba? Ngayon, kami ngayon ang gagawa. Hindi kami 19. Ilalabas namin ngayon sa screen. Hindi hamak na we owe it to the original creator to make sure that the translation is not only worth it, diba, but would satisfy whatever she was feeling when she wrote it when she was 19. Not now. Yung freshness, yung innocence at 19, meron ako i-share. Hindi ko alam kung dapat ko i-share, pero i-share ko. Best friend ko ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Dahil pareho kaming busy, nagkakwentuhan kami a couple of days ago. Sabi niya, Mac, ang ginagawa mo pala yung ILYS since 1892. Nabasa ko yan. At nabasa ko yan ng buo. Sabi ko, nabasa mo yan ng buo? Yung mahabang Wattpad na 1,700 pages. Oo, Mac. At dahil nabasa ko siya ng buo, ang ibig sabihin nun, ganun siya ka-interesting. Yon. National artist yun. At sinabi niya sa akin yung 4 days ago. So yun yung, sabi niya, very interesting yung pagkakasulat ng babaeng point of view. Sabi ko, Ricky, yun eksakto ang nagustuhan ko. Yung youthful energy ni Carmela at ni Carmelita. So those looking for historical accuracy, you have to remember, it is Carmela of this generation, of this age, who travels to 1892. That is not about historical accuracy. Yeah. It's about youth. It's about youth. It's about innocence. It's about love. It's about discovery. Yun lang. Thank you. Thanks, Direk, for sharing. Yung last question ko kay Miss Mia, ano na lang yung gusto mong sabihin sa OG journey ng I Love You Since 1982 mula sa simula? Ayun po, salamat po dahil almost 9 years na.
2016 ko po sinulat ang I Love You since 1892. Sa loob po ng 9 na taon na nabasa niya sa iba't ibang version, salamat dahil hanggang ngayon, naaalala niyo pa rin si Carmela at si Juanito. At lagi ko lang din sinasabi at panalangin na sana yung mga pinagdaanan ni Carmela at Juanito tumatak din sa puso nyo, sa buhay nyo, na naniniwala po kasi ako na ang isang novel para po siyang simulation ng buhay. So, natututo po tayo sa mga characters. Nakaka-relate po tayo sa mga characters. Kahit po yung buhay natin peaceful, hindi naman po ganoon kadaming nangyayari. Pero nandun po yung empathy, sympathy na nararamdaman natin sa mga characters. Gusto ko po na patuloy niyo pong maramdaman yun bilang readers. Na magkaroon po kayo ng empathy sa mga characters, sundan niyo kung ano yung nangyari sa buhay nila, at yung mga pagkakamali nila, maging lesson learned sa atin. Kumbaga parang modeling. At lahat po iyon, ipinagpapasalamat ko po dahil bukod sa characters, napamahal din po kayo sa history. Yun nga po, pag nakausap niyo po yung mga sunshines, magaling po sila mag-Tagalog. As in, kapag sa mga book signing, kakausapin po nila kayo ng siyang tunay. Okay. At na-appreciate ko rin po yung mga gumagawa po ng contents. Kumbaga, Juanito, Carmela, Leandro, at iba't ibang character. Kumbaga, dinadala rin po ng kwento. Yung pakiramdam po nila na mahalin po yung kasaysayan natin, yung kultura natin, at yung tradition. Kaya, sana patuloy niyo pong mahalin ang historical fiction. Hindi lang po ang I Love You since 1892, pati po ang mga nobela na nasa historical fiction genre. Thank you. Congratulations sa inyo. Thank you, Richard Pagligawan of Lionheart TV. Susunod naman po si Miss Dolly Ann Carvajal ng Philippine Star. For Jerome, Joseph, and Heaven, kasi it's about time travel, no? A fun question lang. Kunwari you could freeze time in your life, what moment in your life would you want to freeze? A particular moment. Wow, that's a great question. What do you guys think? Yung paglakad mo sa Araneta. Well, for me, Miss Dolly, I guess, alam mo, may nakita akong may nakita akong video sa TikTok. Parang umuulan siya, tapos sabi niya doon, dati ng mga panahong ito, walang pasok. Kami ng mga kapatid ko, masaya kami kasi walang pasok, makakapaglaro kami. And it kind of hit me, you know, nung going back like, maybe 28 years ago, you know, yung kasama ko pa yung mga kapatid ko dun sa bahay, na kompleto kami. Wala kang iniisip. It's just you and ano bang lalaroin namin today. And your mom and dad nandun. Yeah, it's just, parang naging emotional ako nung nakita ko yun. And I would say, like, if I could turn back time, you know, yun siguro yung if-freeze ko, yung moment. Simpler days. Yeah. Thank you. How about Miss Melvin? Looking back at it, parang wala naman po akong gustong balikan. It's kasi Gusto mo i-freeze yung moment yung sana hindi na natapos yung moment na yun. I believe that everything happens for a reason. And I believe na ibibigay sa'yo ng Diyos kung ano man yun dahil nakalaan yun para sa'yo. Nakatadhana na mangyari lahat ng yun. The pain, the success, lahat yun for your growth. And I do believe na I live in the present. I try to live in the present na ngayon na-appreciate ko po lahat na pumunta po dito. At hindi ko po yun makakalimutan. So, ganun po ako tumingin sa buhay. Yes. Thank you.
Well, sa akin, actually, tinamaan din ako sa sinabi ni Seth. Ang laking bagay nun, naalala ko rin kasi sa mga kapatid ko. Pero more than that, naisip ko agad yung dad ko. Yun, yung mga times na i-freeze ko lang yung moment na nagbabasa lang siya ng dyaryo habang ako nagpapaalam, pagpunta ng school, maglalakad ako. May mga ganang simpleng bagay, mamimiss mo. Siyempre, yung tumatanda ng mga magulang natin and lahat pasaway ako nun eh. Hindi ako sumusunod eh. Computer lang ako ng computer nun sa computer shop. Pero siya, walang ibang ginawa kung hindi turo sa akin kung paano kahirap ang buhay. Ako wala akong pakialam. Ang sarap lang balikan ng mga times yun na siguro iba. Kumbaga sa libro nga, kung sila nabasa nila 1892 ng taong ganitong iba pag binasa na ulit nila ng ganito nang nasa ganitong edad naman. Ganun ang masasabi ko. Yun ang i-freeze ko at gusto ko bawat detalye ng sinasabi sa akin, papakinggan ko. Kung pwede lang. Kung pwede lang. Thank you. For Miss Mia, what do you think makes the story yung parang applicable pa to this day kahit sa time travel? Freezing po na time? Then, bakit yung relatable pa rin yung story kahit konti lang time warp? Yung time travel po, I think, isa po siya sa pinakamagandang ingredient ng story dahil tayo pong mga modernong Pinoy, di ba, ngayon sa panahon ngayon, kumbaga, ano kaya mangyayari kapag dinala po tayo noon? Kung saan medyo strict pa ang parents, kumbaga, may kailangan tayong sundin ng mga batas, may kailangan tayong sundin ng mga tao, kasi very authoritarian po before. Kasi po ngayon, di ba, sa Gen Z generation, kumbaga palaya po tayo, expressive, to the point na medyo conflict siya sa unang panahon. So, magkakaroon po tayo ng lesson learned kahit pa paano. Hindi naman totally mag-go against sa, kumbaga ibabash natin, bakit ganito sila noong unang panahon, bakit ganyan sila? Kumbaga, mas ma-appreciate po natin yung time kung saan very religious yung mga tao, very pagpapahalaga talaga sa pamilya, pagpapahalaga sa reputasyon, sa dangal. Kailangan planado yung future mo, ganyan. Medyo dictatorship kasi didikta sa'yo lahat ng gagawin mo. Pero naroon pa kung titignan po natin, naroon po yung love ng paggabay. Kasi naniniwala po ako na hindi ka naman papakialaman ng tao kung hindi siya nag-care sa'yo, kung hindi ka niya mahal. Kung baga, hindi ka naman sasabihan na ganito ang gawin mo, ganito yung mangyari, kung wala siyang pake sa buhay mo. So, yun din po yung yung masasabi kong applicable sa panahon ngayon, na sana tayo mga kabataan, kung hindi naman ganun ka-strict yung parents natin, or kung hindi tayo ganun ka-expressive sa nararamdaman natin, pagtapos natin basahin yung kwento, ma-realize natin na ang dami palang magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon. Tapos na ma-appreciate din natin yung parents natin na nagkikare sa atin. Thank you. Alam nyo, sorry, naisip ko lang po ngayon kung may babalikan akong moment. To freeze the moment. Hindi freeze, pero I just wanna see yung childhood ng mom ko. Because I wanna understand my mom more. And so, kung nakita ko yung childhood niya and how she was raised before, then I would have more understanding with her and more compassion. So, I think yun yung gusto kong balikan. Thank you. Okay, meron po tayo mga katanungan from Desana Timol. History, ang gusto nyong mapuntahan kung totoo ang time travel. At pwede Tagalog for the cast. Kung merong panahon, ang purong Tagalog. Purong Tagalog po, Ginoo. Siguro ako mabibigyan ng pagkakataon upang mapuntahan ang isang panahon. Yun ay siguro ay pagkatapos ng 100 taon simula ngayon. Sa totoo lang, kasi
hindi ba nakakapagtaka at nakakapagtanong kung anong posibleng mangyari sa Pilipinas pagkatapos ng 100 taon? 100 taon. Hindi nakaraan, kundi sa hinarap. Kasi yun ang pinakamalaking tanong sa panahon na ito, kung anong mangyayari bukas sa susunod na araw sa mga susunod na mga taon. Abay, oo. Abay, oo. Abay, purong Tagalog. Kung ako meron akong babalikan, siguro babalikan ko yung ano. Parang hindi, era. Ano yun? Era, panahon. Era. Katulad ng sabi nila, mga Kastila, mga Hapon. Si Direk mo na, Direk. Ito si Direk. Cast ang tinatanong. Cast. Actually, madali naman daw sagutin yung tanong. Mahirap lang daw yung purong Tagalog. Siguro kung may babalikan ako, 1970s. Para simple, pero hindi sobrang simple. Mas relax. Mas chill. Sorry. Seriously mo. Mas simple. Yun. Oh, mga panahon ng mga action, ano, Direk? 70s. Gusto kong balikan, bata ako ng grade school ako. alam ko yung panahon na yun. Kasi kung babalik ako ng mga 1950s, 60s, boring yan eh. Baka masyadong ano eh. Nakaka-yamot, matay sa init. Pagod, nakakapagod yan ako. Okay, okay. Next na ba? Sige. Luksuhan na natin. Ito, para kay Heaven. Oh, yeah. Yan na nga. Can you describe Jerome and Joseph to us? Kung paano mo sila, birthday behind the camera. Anong klaseng mga tao ba sila? Makulit, malalim, masungit? Next question. Mahirap ito ay makahawak ng mic. Si Jerome po may... Si Jerome po, makulit, pilyo, gentleman, lagi nagbibigay ng advices. Yeah, ito. Ano yun? Advices. Wise siya. And simple siya. Tsaka funny din siya. Pero iba yung sense of humor ni Jerome. Magulo yung sense of humor ni Jerome. I didn't know na para sa mga Team Marvin. Hindi ko alam na makulit siya. Hindi ko alam. Sobrang kulit niya. Grabe, nakukulit siya kanina pa. Tapos, parang he really does take his job seriously. Seriously talaga. Pinapakita niya yung mga assignments niya, yung mga napapanood niya movies, sasabihin niya, i-share niya, sabihin niya, manood ka rin, blah, blah, blah. I really like it. And of course, ang galing din, wise din siya. So actually, both guys are very wise and very respectful and very gentleman. So, yeah. Yan. Marvin. Diyan na po nagtatapos ang ating 92. Magsinindig po tayo. At pumunta backstage. Thank you. Yep. Backstage po muna. Kasi may inihanda kaming sorpresa para sa fans. Babalik po sila, babalik po. Ito po ba yung nananahin? Nananahin po. Ay, salamat.
simulan na po natin. Sa mga press po, maraming salamat. Okay guys, strike a pose for a quick photo op. And boy. Ng ating istorya ang brilliant creatives and cast. Huwag niyo po makalimutan i-download ang Vivo One app and stream it sa vivo1.ph para siguradong mapanood niyo ang bago naming series. Catch every episode by subscribing for as low as 99 pesos a month, $2.69 for 3 months, $4.99 for 6 months, and $9.49 for 1 year. This has been Boaz Mariano